maliliit mong kapatid, anak, ang ate mo, huwag mong kalimutang painumin ng gamot, ha? Dagdag na tagubilin ng kanyang nanay. Opo, huwag po kayong mag-alala. Babantayan ko po silang maigi, magalang na sagot ni Rona. Inalagaan at pinakain ni Rona ang mga kapatid. Pinainom din niya ng gamot ang ating may sakit. Pagkatapos ng hapunan ay niyaya ni Rona ang mga maliliit na kapatid na sina Dado at Edgar. Dado, Edgar, halina kayo, matulog na rin kayo at may pasok pa bukas. Mamaya pa siguro darating sina Itay at Inay, ani Rona. Sana nabenta lahat ng kaping dala nila ate, ang ganting wika ni Dado. Sana nga, Dado, sige, matulog na tayo, magdasal muna tayo bago matulog, ang sabi ni Rona. Mahimbing na ang tulog na magkapatid na nagising si Rona sa sobrang init at doon niya natuklasan na nasusunog ang kanilang bahay. Isa-isa niyang kinalagad ang kanyang dalawa nakababatang kapatid at ang nakatatandang kapatid na babae na may sakit. Matapos mailabas lahat ang kanyang kapatid, tumakbo siya sa isang balon at nag-igib ng tubig nang siya